po sa nakapapagod na sitwasyon ay yung ikaw ay may mga tiisin sa buhay. Taas nga po ang kamay ng mga may tiisin sa buhay dito. Wow, lahat pala Lahat pala tayo. Kasi abnormal yung taong walang pinagdadaan ng tiisin sa buhay. Kapag ang isang tao wala na pong pinagdadaan ng tiisin sa buhay, ay abnormal po yon. Normal po sa isang tao na meron po tayong pinagdadaan ng different patience in our life. Kaya po, yan po yung atin ngayong pag-aaralan sa umaga pong ito. Nais ko po kayong dalhin doon sa Romans chapter 8 verse 18. Roma chapter 8 verse 18, saganang akin, ang mga pagtitiis sa kasalukuyan ay hindi maihahambing sa kaluwalhatiang sa atin na ihahayag ng Diyos. Okay, makikita po natin na binanggit po ni Apostle Paul, kanya pong minomotivate, kanya pong ini-encourage ang kanya pong mga unang mga kapatid sa lungsod ng Roma na binibigyan po niya ng inspirasyon. Pinalalakas po niya, ini-inspire po niya ang mga kapatid sa lungsod ng Roma. Na binabanggit po ni Apostol Pablo na saganang akin, sabi ni Pablo, ang mga pagtitiis natin sa kasalukuyan, ang mga tiisin natin sa pagkasalukuyan nating buhay sa ibabaw ng mundo ay hindi kayang ihambing sa kaluwalhatiang sa atin na ihahayag sa atin ng Diyos. Kaya the same sa ating pong lahat, mga kapatid. Kung paano po ang mga unang mananampalataya, especially po sa lungsod ng Roma, that time sa panahon ni Apostle Paul ay dumadanas ng marami pong tiisin sa buhay. Marami pong kabigatang sa buhay. Maaring napapagal na po sila. Maaring napapagod na po sila. Maaring gusto na pong sumuko. Pero ini-inspired sila ni Apostol Pablo, ang lingkod ng Diyos. Sabi ni Apostol Pablo, mga kapatid, huwag kayong matitinag, huwag kayong mapapagal, huwag kayong mapapagod, huwag kayong hihinto, huwag kayong susuko. Sapagkat yung mga tiisin natin sa kasalukuyang ito sa ating buhay, bagamat tayo ay mga hinirang mga tinawag ng ating Panginoon Diyos. Pero ito lang ang masasabi ko sa inyo, sabi ni Apostol Pablo, hindi kayang maihambing ang kagalakan, kaluwalhatian na ating tatamuhin, na ating tatanggapin sa panahong ating mararanasan ang paghahayag ng Diyos sa ating mga buhay. Kaya po mga kapatid, muli po, yung mga tiisin na yan, na maaaring meron tayong pinagdadaanan in different kinds of patience in our lives, napakahalaga po na maunawaan po natin, yan po ay kaakibat, yan po ay kasama sa ating mga buhay. At ang atin po ngayon, topic na pag-aaralan ay akin pong pinamagatang The Reasons and Meaning of Patience. Ito po yung atin pong pag-aaralan ngayong umaga. Ang mga dahilan at kahulugan ng pagtitiis. Bakit niya ba inaalaw ng Diyos? Bakit niya ba ipinahihintulot ng Diyos na tayo po ay minsan o kasalukuyan o sa darating na panahon ay merong iba't ibang pinagdadaanan na mga tiisin sa buhay? Handa na ba kayo mga kapatid? Okay, number 1, patience for the sake of others is the fruit of love. Ito po minsan yung po pwede po nating maranasang tiisin. Na kailangan po talaga nating pagtiisan yung ibang tao. Kailangan po rin dapat pagtiisan yung ating po mga nakakasama sa buhay. Kailangan po talaga natin talagang pagtiisan yung ating mga kapatid. Kasi po, the more na sila po ay ating pinagtitiisan, ang dulot pala nito, at the end in our lives, it's about love. Ito po yung tunay na magiging dulot nito, na habang ini-extend natin, habang nagiging matatag tayo, habang nagiging matyaga tayo,
na kahit hindi na dapat pagtiisan itong mga taong ito sa paligid natin, pero ginagawa natin ito dahil ang dulo pala nito ay pag-ibig. Hinuhubog tayo ng Diyos para patuloy natin matutunang mahalin, unawain, at ibigin itong ating kapwang ito sa pamamagitan ng ating pagtitiis para sa kanila. Tanawin nyo nga po yung inyo pong nasa kanan. Sige po. O tapos yung nasa kaliwa. Yan. Yung nasa likod. Yung nasa harap. O yung kabilang po yan sa mga kailangan natin pagtiisan. Kasi pag hindi po natin yan napagtiisan, hindi po natin siya matututunang ibigin. Maaaring darating ang panahon, itatakwilan natin siya, kalilimutan na natin siya. Pero habang tayo po ay natututong magtiis para sa Kanya, kapag na-overcome po natin yan, ang bunga po niyan ay pag-ibig. The same with our loved ones. Yung ating mga mahal sa buhay. Minsan po kasi talagang dahil sa mahabang panahon na magkasama kayo, sa pumikit at dumilat ang ating mga mata, kasama mo na yung iyong kasambahay, yung iyong mahal sa buhay. Para bang sa punto ng ating buhay, parang dumarating, whether you like it or not, para bang nakababagot na, para bang nakaboboring na, para bang nakasasawa na. Pero hindi, dapat baliktarin po natin yung sitwasyon. Ano man yung mga bagay na hindi natin gusto sa Kanya, ano man yung mga bagay na atin pong ikinaiinis sa Kanya, we need more patience sa ating pong mga mahal sa buhay. Sapagkat kapag yan po ay na-overcome natin, sa bandang huli, ang sumatotal po niyan, pag-ibig. Lalo po nating mamahalin, lalo po nating iibigin yung ating mga mahal sa buhay na minsan po dumarating sa point na napupundi na po tayo, nasasagad na po tayo, napapagod na po tayo. Parang yung mga senaryo ay paulit-ulit na lang, walang lubay, na parang continuous cycle, paikot-ikot na lang. Pero dito tayo, kailangan talagang matutong magtiis, na gaya po na sinasabi ng salita ng Diyos. Sabi ni Pablo, ulitin ko po sa inyo, hindi maiyahambing ang kaluwalhatian na ating mararanasan na ihahayag ng Diyos pagdating ng takdang panahon. Kaya mga kapatid, ulitin ko po, patience for the sake of others is the fruit of love. Tanawin nyo nga muli yung inyong mga katabi. Tanawin nyo. Sige, tanawin nyo, kalabitin nyo. Sabihin mo, kapatid, kahit nakaiinis ka minsan, pero pagtitiisan kita. Diba? Pagtitiisan kita kahit nakaiinis ka minsan. Kasi yung pala ang dulot nun pag-ibig. Amen. Huwag kang mapapagod. Huwag kang mapapagal. Huwag kang mapupundi. Huwag kang malolobat. Kasi hindi natin marireach out yung goal natin. Na matutunan nating ibigin, sabi nga ng Panginoon, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Di ba mahal na mahal natin yung ating mga sarili? Ito yung utos ng Lord. Kung yung ating kapwa ay pinaiibig sa atin ng Panginoon, how much more yung iyong mga loved ones, yung iyong mga relatives, yung iyong mga family, ay hindi nating higit sa lahat bigyan ng matinding pagtitiis. Sapagkat kapag hindi natin yan napagtiisan, hindi natin yan lubos na mamamahal. Tingnan niyo mga kapatid, baliktarin natin. Kung ang Diyos kaya ang hindi magtiis sa atin, ano ang ating kalalagyan sa harap ng Diyos? Lahat tayo pasaway. Lahat tayo matitigas ang ulo. Kung ano yung ayaw ng Diyos, ginagawa natin. Kung ano yung gusto natin, siya natin ginagawa. Kaya kung ang Diyos ay hindi tayo pagtitiisan, malamang ang lahat sa atin ay napariwara na at wala na, wasak na lahat ng buhay natin. At hindi na natin nararanasan ang biyaya at kagandahang loob ng Diyos. Kaya, tama po ang sabi ng Panginoon, meron po siya talagang authority kung paano po tayong pinagtitiisan.
dapat din po pagtiisan natin yung ating mga kapwa, kasama po yung ating mga kapatid, kasama po yung ating pong mga mahal sa buhay. Sapagkat ang dulo niyan, yan ang tunay na magmo-mold, magbibuild ng tinatawag na genuine love sa ating mga kapwa at mga mahal sa buhay. Tingnan niyo po, in the book of 2 Corinthians chapter 4 verse 15, ito sabi po ni Pablo, experience po ni Pablo. 2 Corinthians 4:15, ang lahat ng pagtitiis ko ay para sa kapakanan ninyo. So makikita po natin, marami pong ginawang pagtitiis si Pablo. Marami po siyang ginawang pagtitiis, hindi alang-alang sa kanyang sarili. Lahat yon binata niya, lahat yon tiniis niya, lahat yon inovercome niya. Kaya niya ginawa yung mga pagtitiis na yon para sa inyo ito mga kapatid, para sa inyong kapakanan, hindi para sa akin. Upang sa pagdami ng mga nakatatanggap ng kagandahang loob ng Diyos, lalo pang dumami ang magpapasalamat sa ikaluluwalhati niya. Makikita po natin si Pablo yung kanya pong tinuturo sa mga kapatid sa Roma, nagawa po niya. Kaya kung si Pablo lang po ay maramdamin, manipis, kung si Pablo po ay mahilig lang manumbat, kung si Pablo po ay mahilig lang manuos, sa lahat ng kanyang sakripisyo, sa lahat ng kanyang ginawa para sa mga kapatid sa pananampalataya, malamang si Pablo po ay nag-quit na, malamang po si Pablo po ay nag-backslide na. Si Pablo po ay nabilanggo, nakulong, pinahirapan, napahiya, dinusta, hindi dahil sa kanyang sarili, kundi dahil sa kanyang pagmamahal. Una sa Panginoon, pangalawa sa bawat isang mga kapatid, para lalo silang lumalim, para lalo silang lumago, para lalo silang mapalapit sa Diyos. Lahat yon pinagtiisan niya alang-alang sa kanyang mga kapatid sa pananampalataya. Alang-alang sa kanyang mga kapwa na wala pang tamang pagkaunawa sa relasyon at pananampalataya sa Panginoon. Kaya si Pablo po ay nakaranas ng tunay na tinatawag na genuine of love for others. Dahil natutunan po niyang magtiis para sa kanila at nakuha niya ang tunay na kahulugan ng pagmamahal para sa kanyang kapwa. Kaya mga kapatid, kaakibat ng tunay na pagtitiis, ang tunay na pagmamahal para sa ating kapwa. Madaling sabihin na mahal natin ang ating kapwa. Madaling sabihin na mahal natin ang ating mga pamilya. Madaling sabihin na mahal natin ang ating mga kapatid. Pero ang tanong, totoo bang napagtitiisan natin sila? Walang perpekto na mga kapwa, ugali. Walang perpekto na mga tao. Even ang ating mga mahal sa buhay. Lahat sila may kapintasan, lahat sila nagkakamali. Pero hanggang saan natin sila uunawain, hanggang saan natin sila titiisin, hanggang saan sila natin aabutin. Sapagkat kapag lahat ito ay na-overcome natin, napagtagumpayan natin, ang finish line nun, yun ang tinatawag na totoong pagmamahal at pag-ibig. Kaya mga kapatid, anuman ang kapintasan, anuman ang pagkukulang ng bawat isa nating kapatid, we need more patience. Kailangan natin lalo't higit na siya ating pagtiisan. Yung kahinaan niya ay hindi nating kahinaan. Yung kahinaan natin, kahinaan niya. Kaya kung may kahinaan siya, may kahinaan tayong lahat. Iba-iba lang yan. At lahat yan ay napakahalaga na maranasan ng bawat isa po sa atin yung pagtitiis. Patience to each other. Sapagkat ang suma total niyan, diyan magpo-flow sa bandang huli na lalo mong mamahalin, lalo mong iibigin, lalo mong mauunawaan kung sino yung iyong kapatid at kung sino yung iyong mga mahal sa buhay na yan. Kaya, in the book of 1 Corinthians 13:4, ang pag-ibig ay matyaga at magandang loob. Hindi na mainggitin, hindi mayabang, ni mapagmataas man. So makikita po natin dito
the true meaning of genuine love ay sinasabi po ng 1 Corinthians 13:4, unang-una, matyaga, mapagpasensya, matiisin. Kaya tama po yung pong ating pinag-aaralan. Tama po yung ating pong tinatahak ngayon na ating pong dapat maintindihan. Na kung gusto nating tunay na maibig, mamahal ang ating kapwa, ang ating kapatid, ang ating mga mahal sa buhay, we need more patience. Sapagkat napakaliwanag po ang binabanggit ng 1 Corinthians 13:4 na binabanggit din po ni Pablo. Niliwanag po ni Pablo ang tunay na kahulugan ng pag-ibig o yung tinatawag na agape love. Hindi po pag-ibig sa laman o hindi po yung pag-ibig na may pagnanasa, kundi po yung pag-ibig na kaya minamahal mo siya kahit sino pa siya, kahit ano pa siya, kahit gaano pa siya kasama, pero mamahalin mo siya sapagkat yun ang tunay na pag-ibig na mula sa Diyos. The same thing with the love of God for us. Na kung papaanong tayo po'y parang mga putik, parang tayo po'y mga nakalubog sa tinatawag na pusali sa kasalanan. Pero hindi po yun tiningnan ng Diyos, ng Panginoon sa atin. Nung bago po mamatay ang Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo, ang kauna-unahan po niyang binanggit bago siya mamatay sa krus ng Kalbaryo. Sabi niya sa kanyang ama na nasa langit, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Yun po ang tinatawag na hindi kayang unawain, hindi kayang intindihin na pag-ibig na ipinadama ng Panginoon sa ating lahat. Na sa kabila siya ay sinusumbatan, sa kabila siya ay pinagtatawanan, sa kabila siya ay ipinapako sa krus, sa kabila siya ay ipinapatay sa krus, pero nakuha pang unawain, intindihin, abutin, at patawarin ang prayer request niya sa kanyang ama before he died on the cross. Forgiveness. Sabi niya sa kanyang ama, patawarin niyo po sila, Ama, sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa sa akin. Kaya mga kapatid, ang tunay po na pag-ibig, matyaga, mapagtiis, magandang loob, hindi mainggitin, hindi mayabang, hindi mapagmataas. At ito po ang itinuturo sa atin ng Panginoon. Kaya, napakahalaga po na mapagtitiisan po natin ang ating pong mga kapatid. Mauunawaan po natin ang ating mga kapatid sapagkat habang pinagtitiisan mo siya, habang inaabot mo siya, habang inuunawa mo siya, habang pinapatawad mo siya, habang nagsasacrifice ka para sa Kanya, sa dulo nun, magtatagpo kayo ang result nun. Ang equivalent nun ng lahat ng ating pagtitiis, lahat ng ating pagpapagal, lahat ng ating mga sakripisyo para sa ating kapatid, para sa ating kapwa, para sa ating mga mahal sa buhay. Yun yung tunay na dalisay na pag-ibig na nais makita ng Diyos sa ating lahat. This is the meaning of patience. Ito yung tunay na kahulugan. The reasons and meaning of patience. Kung bakit minsan dumadanas tayo, kung bakit minsan meron tayong mga pinagdadaanan sa buhay na mga tiisin, at yan nga po yung unang-una po natin tinatalakay. Minsan
kailangan natin pagtiisan yung ating kapatid, kailangan natin pagtiisan yung ating anak, kailangan natin pagtiisan yung ating asawa, kailangan natin pagtiisan yung ating mga kaibigan, kailangan natin pagtiisan yung ating mga relatives, sapagkat lahat ng ating gagawing pagtitiis, pangunawa at pag-abot, sa dulo niyan, yan po ang tunay na pag-ibig na mula sa Diyos. Hello? Napakatahimik nyo. Nakaka-relate ba kayong lahat? We need more patience. Pag sumuko tayo, tayo ang talo. Magtatagumpay ang gawa ng kaaway sa buhay ng bawat isa po sa atin. Kaya sabi po ni Lord sa John chapter 10 verse 10, kaya lamang naparito si Satanas dito sa lupa, sabi po ni Lord, upang pumatay, magwasak, at magnakaw. 3 reasons kung bakit si Satan ay naparito sa lupa. Pumatay, magwasak, at magnakaw. Lagi niyo pong tatandaan yan. Pero ang sabi ni Lord, kaya ako naparito sa lupa upang bigyan kayo ng isang buhay na ganap at kasiyasiya. Lahat po yan ang pangarap. Wala pong pamilya, wala pong mag-asawa na hindi nangangarap ng isang buhay na ganap at kasiyasiya. Pero bakit po nagkakaroon ng kaguluhan? Bakit po nawawasak ang pamilya? Dahil ang bawat isa ay sumusuko na sa pagtitiis sa kani-kanyang asawa. Sumusuko na siya na sinasabi niyang, I surrender, Lord. Hindi ko na kaya. Kayo na ang bahala sa asawa ko. Hindi ko na siya kaya. Lord, suko na ako sa aking anak. Hindi ko na kaya yung katigasan ng ulo niya. Suko na ako sa aking mga kapatid. Hindi ko na kaya katigasan ng ulo niya. Hindi ko na kaya yung ginagawa niya sa akin. Suko na ako. But at the end of the day, wala pong maaayos. Wala po tayong maa-achieve na isang buhay na mapayapa at masaya kapag ang bawat isa po sa atin ay sumuko para sa ating kapatid, para sa ating kapwa, lalo't higit para sa ating mga mahal sa buhay. Kaya nga po, tama po yung kasabihan. Ang nagwawagi ay hindi umaayaw. Pero ang umaayaw ay hindi magwawagi. Tama po yung kasabihan na yun. Kapag in-apply po natin yun sa ating buhay, na hindi tayo susuko, patuloy nating ilalaban yung ating kapwa, yung ating kapatid, yung ating mga mahal sa buhay, at patuloy tayong maninindigan na ang Diyos ay hindi patapos para sa ating mga mahal sa buhay. Ang Diyos ay hindi patapos para sa ating pamilya. Ang Diyos ay hindi patapos para sa ating kapwa. At the end of the day, merong himala na gagawin ang Diyos sa ating mga buhay. Amen! Kaya po mga kapatid, ang susi, patuloy tayo magtiis para sa ating kapwa, para sa ibang tao, sapagkat iyon ang dulot nun ay pag-ibig. Second point, para patuloy po nating linawin, alamin yung ating topic about the meaning of patience. Patience for one's own sake brings hope. Yung pagtitiis natin sa ating mga sarili. Ang dulot pala niyan sa ating sarili, pag-asa. Napakarami pong tao na na-hopeless sa buhay. At napaka-critical ang mararanasan po ng isang tao na yung pong kanyang hope sa buhay. Yung kanyang hope na tinatahak, natatanaw sa buhay, ay kanya na pong binitawan. Kaya dito na po dumarating sa buhay ng isang tao na dahil na hopeless siya, nawala na po siya ng pag-asa, na-discourage na po siya, na-disappoint na po siya. Ito po
ang napaka-critical na situation sa buhay ng isang tao. Sapagkat kapag nawala na po ng pag-asa ang isang tao, dito na po magpapasimula ng lahat ng kanyang iisipin sa pang-araw-araw ay pawang mga negative. At ang lahat ng kanyang mararamdaman sa kanyang damdamin ay puro negative emotion na. Magkakaroon na po siya ng negative perspective sa kanyang buhay. Even po sa lahat ng mga taong nakapaligid sa kanya, sapagkat nagpasimula pong gumuho yung pag-asa niya sa buhay. Kaya po, ang nais po ng Diyos, matutunan po nating magtiis para po sa ating sarili. Huwag natin mamaliitin yung ating sarili. Huwag po natin titingnan yung ating sarili na parang tayo po yung pinakakawawa na sa ibabaw ng lupa. Na parang wala na pong nagmamahal sa atin. Yan po kasi madalas yung bulong ni Satan. Sa mga taong nadidepress, sa mga taong dumadaan sa anxiety, sa sobra na pong naninervyos, kinakabahan, nababahala, sapagkat nawawala na po ng pag-asa sa kanyang sarili, sa kanyang buhay. Kaya po dito po gumagawa ang kaaway, ang si Satanas. Kaya nakagagawa po ang isang tao ng isang bagay or major decision sa kanyang buhay sapagkat nagpasimula siya na bumitaw. At nawala na po siya ng pag-asa mismo sa kanyang sarili. Masyado na pong naging maliit yung kanyang pananaw at paningin sa kanyang sarili. Yan po ay malaking pandaraya ni Satanas. Kapag ganyan na po ang dumarating na damdamin sa kaisipan at damdamin ng bawat isa po sa atin. Kailangan po nating magpakatatag. Kailangan po nating magpakatibay. Kailangan po natin laging kumuha ng lakas sa Diyos, sa Panginoon. Ito po yung susi. Kapag nararamdaman po natin na parang nagkukulaps, parang humuhulagpos yung pundasyon ng ating pag-asa, kailangan po nating kumapit sa pananalig at pananampalataya sa mga pangako ng Diyos na makapangyarihan sa lahat sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Hindi kailangan dumating sa point ng buhay natin na tayo po mawawala na po ng pag-asa at hihinto na po ang takbo ng mundo sa ating buhay. Na parang ayaw mo nang lumabas sa iyong bahay, sa iyong kwarto. Parang ayaw mo nang mangarap, ayaw mo nang magsimula, ayaw mo nang makipag-usap, ayaw mo nang may kakwentuhan. Sapagkat nagsimula na pong gumuho ang mundo sa iyong buhay. Sapagkat ikaw ay na-hopeless na. Yan po lahat ang gusto at pakana ng kaaway sa buhay ng bawat isang tao. Pero we need patience for one's own sake brings hope. Kailangan po natin magtiis para sa ating mga sarili, para ang dulot nito ay lalong mabuild, lalong tumibay yung ating pag-asa sa ating pong pananalig, sa ating pong pagtitiwala, una sa lahat, sa ating Diyos na nakilala, the Almighty God in heaven. Ang Diyos na hindi nakikita pero lubos na makapangyarihan. In the book of Romans chapter 12 verse 12, sabi ni Pablo, "Magalak kayo dahil sa inyong pag-asa." Ito po ang kailangan po natin. We need joy in our hope. Kailangan nating magalak. Hindi kailangan talunin tayo ng kalungkutan. Hindi kailangan talunin tayo ng kasipayuan. Hindi kailangan talunin tayo ng mga negative thinking, negative emotion. Ang kailangan tatalunin natin ang kagalakan. Positibong pananaw. Sa kabila na negatibo ang sitwasyon, pero patuloy nating palalakasin yung ating pag-asa, yung ating pagtitiwala sa mga pangako ng Diyos sa ating mga buhay.
Kapag mismong tayo sa ating sarili ay pinanghinaan ng loob, kapag mismong tayo sa ating mga sarili ay na-discourage, na-disappoint, huhulagpos yung ating pag-asa. Parang isang building na gumuho tuloy-tuloy at nag-collapse. Pero sabi ni Pablo sa kanyang salita, in the book of Romans chapter 12 verse 12, magalak kayo dahil sa inyong pag-asa. Magtiyaga kayo sa inyong kapighatian. Pinauuna po ni Pablo. Ini-inspired po ni Pablo. Minomotivate po ni Pablo yung kanyang mga kapatid sa Roma. Lagi kayong magalak. Huwag niyong hahayaang maging malungkot kayo. Lagi kayong magalak para sa inyong pag-asa, sa mga bagay na hindi pa nangyayari sa inyong buhay. Basta umasa lang kayo. Basta magtiwala lang kayo. Lagi kayong maging masaya. Always positive thinking. In times of negative situation, always joy. Always rejoice for the Lord. Ito po ang sabi ni Pablo. Magtiyaga kayo. Magtiis kayo sa inyong mga kapighatian. At ang susi sa dulo, at laging manalangin. And always pray. Alam niyo mga kapatid, kapag nararamdaman natin nanghihina tayo, nanlulupaypay tayo, nalolobat tayo nun. At ang kailangan po sa isang cellphone lobat, i-charge natin. In spiritual aspect, para tayo ma-recharge, kailangan kumonect tayo sa Diyos. At kapag ikay kumukonect sa Diyos, through prayer, through serve, through worship, titiyain ko po sa inyo, iba po ang magiging atmosphere ng ating pong mga damdamin at ng ating pong mga kaisipan. Ang isang taong laging pinupuri, ang isang taong laging nagme-meditate ng salita ng Diyos, ang isang taong laging always connected through prayer sa ating Panginoon, yan po yung patuloy po na mapupull charge. Yan po yung patuloy po na titibay, tatatag at mapupuspos, mapupuno, titibay, lalakas at lalakas ang kanyang pananampalataya at pag-asa sa Diyos. Kaya hindi po yan makakaisip ng mga negative thinking. Hindi po yun magpaplano ng mga negatibong mga plano, kundi lahat ng kanyang paplanuhin ay always positive plan. Sapagkat puspos ang kanyang isip, puspos ang kanyang damdamin, sapagkat lagi siyang nakakonek sa Diyos. Through prayer, through worship, through serving for the Lord. Kaya yung mga taong patuloy na naglilingkod sa Diyos, hindi makukuha yan tuluyang manghina at manlupaypay. Bakit? Sapagkat ang isang patuloy para tayo tumatagat, tumibay at laging full charge kapag lagi nating ginagamit yung ating mga sarili para paglingkuran ang Diyos. Ang isang taong laging babad sa panalangin, sapagkat kaya ka laging babad sa panalangin, nararanasan mo yung Espiritu ng Diyos. Kapag nararanasan mo sa iyong sarili yung Espiritu ng Diyos, yung panghihina mo, yung panulupaypay mo, yung kawalan mo ng pag-asa, ay mapapalitan po ng puspos na pag-asa. At ikaw ay patuloy na magkakaroon ka ng laging positibong plano, pananaw sa buhay, sapagkat yan ang dulot ng isang taong puspos ng Espiritu ng Diyos. Patient for one's own sake brings hope. Atid, na patuloy na patatagin yung ating mga sarili, sapagkat ang dulot niyan, patuloy tayong pupuspusin ng pag-asa. Bakit ba tayo nagpapatuloy? Bakit ba natin ito ginagawa? Bakit pa tayo nagsaserve? Bakit ba tayo nagsasacrifice? Bakit ba natin ginagawa ang maraming bagay? Hindi para sa atin, kundi para sa Diyos. Kasi po, alam niyo po kung bakit. Kasi meron tayong pag-asa na inaasam. Na lahat ng ginagawa natin ito, alam natin sa bandang huli, ang dulot nito
ay walang kapalit, walang katulad, hindi maikukumpara na tatanggapin nating kagalakan, kaluwalhatian sa panahon darating sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo. Hallelujah! Praise God! Yan po ang dahilan kung bakit hindi tayo humihinto. Yan po ang dahilan kung bakit sa ating buhay, kahit minsan ay merong mga karanasan tayong hindi po maganda. Kung bakit po minsan meron tayong mga pinagdadaanan, trials, challenges, problems sa ating buhay, pero hindi tayo humihinto. Nagpapatuloy tayo sa pagsunod sa Panginoon sapagkat kaakibat nun yung ating pag-asa at pananampalataya na merong gagawin ang Diyos sa ating mga buhay sa darating na panahon. Hallelujah! Kaya mga kapatid, patuloy lang tayong magpakatibay, magpakatatag. Huwag tayong bibitaw. Huwag tayong mandulupaypay. Huwag mong bibitawan sa iyong isip. Huwag mong bibitawan sa iyong damdamin. At lalo't higit, huwag kang bibitaw sa mga ginagawa mo sa pagsunod sa Panginoon, sapagkat yan ang patuloy na makapagpapatibay sa foundation ng ating pag-asa sa Diyos. At the end of the day, ang mga taong laging merong positibong pananaw sa buhay para sa kalooban ng Diyos, ito yung mga taong may tunay na kapayapaan. Ito yung mga taong tunay na merong kasiyahan na hindi kayang explain ni numan. Sapagkat yan po ang dulot sa isang tao na patuloy na yung kanyang sarili pinatitibay, pinatatatag ang kanyang sarili sa mga bagay na ayon sa kalooban ng Diyos. And then third point, last point. Patient for God's sake produce faith. Ang pagtitiis po sa mga bagay na ginagawa natin para sa Diyos, ang dulot po nito ay pananampalataya. Para po patuloy na mabuild, para po patuloy na tumatag ang ating pananalig sa Diyos. Ang kaakibat po nito, we need more patience for God's glory. Huwag po tayong hihinto. Huwag po tayong titigil. Huwag po tayong manghihinawa. Huwag po tayong magsasawa. Huwag po tayong tatalikod sa lahat ng bagay na ginagawa natin hindi para sa ating sarili, hindi para sa ating kapwa, hindi para sa ating pamilya, kundi lahat ng ginagawa natin ito, alam natin, ito'y for God's glory. Sapagkat, kapag hindi natin to inihinto, until the end in our lives, in this earth, ito po ang tunay na makapagpapalago, makapagpapatatag, makapagpapatibay ng ating relasyon o pananampalataya sa Diyos. Ito po ang pinakamahalaga na pagtitiis sa lahat ng uri ng pagtitiis. Yung pagtitiis na alam mo, kaya mo pinagpapatuloy iyan, dahil iyan, yung ginagawa mo na yan, ay para sa Diyos, para sa Kanyang kalooban at kapurihan. Kaya, doon ko naunawaan yung sinabi ni Pablo sa Philippians chapter 1 verse 21. Si Pablo po, nung sabihin niya yon sa kanyang sulat sa lungsod ng Pilipos, nakabilanggo po siya. At kaya po sa nabilanggo, hindi siya naggumawa ng masama, hindi siya nagnakaw, kaya sa nabilanggo, nang dahil sa kanyang paglilingkod sa Panginoon. Nang dahil sa kanyang buong katapatan, buong sipag, na kanyang ipinapangaral ang salita ng Panginoon, ang mabuting balita patungkol sa kaligtasan. Kaya sa nabilanggo. At nung panahon na nabilanggo siya, wala siyang sinisi. Hindi niya sinumbatan. Hindi niya ibinalik sa Panginoon yung negatibong nangyari sa kanyang buhay. Hindi niya sinabi sa Panginoon na,
Panginoon, ako'y hindi na bumuo ng pamilya. Panginoon, ako'y hindi na nangarap sa aking buhay. Yung tinawag mo ko bilang isang alagad, ibinigay kong buong-buo ang buhay ko para sa iyo. Pero bakit ganito? Ibinigay ko ng lahat. Hindi na ako nangarap na bumuo ng pamilya. Hindi na ako nangarap para sa aking mga sarili. Pero bakit ganito? Hinayaan mo akong mabilanggo, makulong, at mawala ng kalayaang mabuhay ng normal. Hindi po ganun eh. Kasi po, natutunan po ni Pablo ang magtiis. Yung hirap po niyang nararanasan, yung kalungkutan po niyang nararanasan. Maaaring dumarating sa point ng buhay niya sa loob ng kulungang literal during that time. Nadidepress siya. Nadidiscourage siya. Sapagkat nawalan po siya ng kalayaan na makausap ang mga kakilala niya, kaibigan niya, mga mahal sa buhay, mga kapatid sa pananampalataya. Tinanggal po lahat sa kanya yon. Tinanggalan po siyang mamuhay ng normal sa isang lugar, pamayanan na kanyang kinalalagyan sapagkat siya po'y ikinulong sa isang bilangguan. Pero natutunan po ni Pablong magtiis, alang-alang sa kanyang Panginoon na nakilala. Kaya po tumibay, lumalim, lumago ng napakalago. Lumalim na napakalalim ang ugat ng kanyang pananalig at pananampalataya sa Diyos. Why? Sapagkat si Pablo po ang tunay na nagpakita sa harap ng tao at sa harap ng Diyos ng napakalalim na pagtitiis para sa Panginoon. At kaya nga sabi niya, dumating na po ang time na tatanggapin na po niya ang hatol. Matindi po ang naging hatol kay Pablo. Death penalty. Hinatulan po siya ng kamatayang pisikal sapagkat ayaw niyang maglubay. Kahit nasa loob siya ng kulungan, doon niya isinulat ang aklat ng Pilipos, aklat ng Galacia, aklat ng Kolosas. Kahit nakabilanggo siya, hindi siya napigil na patuloy na palakasin, patatagin, mangaral, mag-motivate, mag-inspire ng mga tao. Hindi siya napigil. Dapat siya po yung palakasin eh. Dapat siya po yung i-motivate eh. Kasi siya po yung nasa sitwasyon na napakahirap, napakalungkot. Pero baliktad. Dahil napagtiisan niya po ni Pablo yung mga lungkot, yung mga hirap. Pinagtiisan niya po lahat yun. In-overcome niya po lahat yun. Sa halip na siya po ay ma-disappoint, sa halip na siya po ay mag-mormoning, sa halip na siya po ay magreklamo, sumulat siya. Sumulat siya. Sa halip na siya ang palakasin, siya po ang nagpalakas. Sa halip na siya po ang pangaralan, siya po ang nangaral para lalong magpatuloy, para lalo pong maglingkod ng tapat sa Diyos. Sapagkat nakuha niyang magtiis anuman ang hirap at lungkot na kanyang pinagdadaanan during that time. Kaya sabi ni Pablo, Philippians chapter 1 verse 21, nung siya po ay papatayin na, pupugutan na po siya ng ulo, sabi ni Pablo, dumating na ang panahon ng paglisan ko sa daigdig na ito. Isinulat niya po yun sa mga kapatid sa Pilipos. Philippians chapter 4 verse 6 to 7. Nakuha pa po niyang sumulat bago po siya patayin, pugutan ng ulo. Dumating na ang panahon ng paglisan ko sa daigdig na ito. Yan na po yun. Papatayin na po siya. Pero sabi po niya, pero nanatili akong tapat sa pananampalataya. Tinapos ko ang dapat kong takbuhin. At ngayon, tatanggipin ko na ang korona ng pagtatagumpay. Wow! Sa halip na magpaawa, sa halip na humingi ng tulong, kalakasan sa mga kapatid, pero siya pa po ang nag-inspired sa mga kapatid sa Pilipos. Kaya sabi niya, Pilipos chapter 1, verse 21,
Para sa akin, si Kristo ang aking buhay. At ang kamatayan ay pakinabang. For to me, to live is Christ, and to die is gain. Di sa takot mamatay. Kahit pugutan sa ng ulo. Sinabi niya, habang nabubuhay ako sa ibabaw ng mundo, yung buhay kong ito, ginamit ko para paglingkuran ng Panginoon. At kung papatayin nila ako dahil sa aking paglilingkod, pangangaral kay Kristo, pakinabang ko ito. Hindi ako nawalan. Pakinabang ko ito. Tinapos ko ang dapat kong takbuhin. It is finished. At ngayon, mamamatay ako. Hindi ko ginustong mamatay, pero sila ang may gusto na ako ipatayin. Sapagkat ginawa ko ang dapat kong gawin, tinapos ko ang dapat kong tapusin. Ang patuloy na paglingkuran at parangalan ang aking Panginoon. Wow! Nakakabilib, nakakamangha si Pablo. Mga kapatid, bakit ka hihinto? Bakit ka susuko? Bakit ka give up? Bakit ka tatalikod? Sa mga bagay na pinasimulan mo na ginagawa mo yan, ibinibigay mo yan para sa Lord. Bakit? Si Pablo buhay, handang mamatay. Hindi sumuko, hindi gumip up. At itinuring niyang pakinabang yung pagpatay sa kanyang gagawin sa kanya. Hindi natakot, bagkus buong buo ang kanyang kalooban. Habang ako'y nabubuhay, ang buhay kong ito ay gagamitin ko sa paglilingkod sa Panginoon. At kung ako man ay kanilang papatayin, ituturi ko itong hindi kalugihan. Ito'y pakinabang sa lahat ng aking ginawa para sa aking Panginoon. Mga kapatid, patience for God's sake produce faith. Habang tayo nagtitiis at nagpapatuloy na sumunod ng tapat at maglingkod ng tapat sa Panginoon, patuloy po yan ay magpo-produce ng matibay at matatag na pananalig at pananampalataya sa Panginoon. In the book of Revelation chapter 1 verse 9, Juan ang may sabi sa sulat na ito. Si Juan ang inyong kapatid na nakasama ninyo sa paghihirap, paghahari at pagtitiis dahil sa paikipig-isa kay Kristo Jesus. Itinapon ako sa pulo ng Patmos sapagkat ipinangaral ko ang salita ng Diyos at ang katotohanang inihayag ni Jesus. Ang isa pang alagad ng ating Panginoon na si Juan, nang dahil po sa kanyang paglilingkod at pagsunod sa Panginoon. Nang dahil po sa kanyang tapat na pagpapahayag at pangangaral ng mabuting balita patungkol sa kaligtasan sa pamamagitan ni Kristo Jesus, ipinatapon po sa isang pulo, sa isang isla ng Patmos. Isang isla na maaaring walang nakatira. May mga mababagsik na hayop. At di siya po pwede makaalis doon sapagkat nasa gitna yon ng lawa. Doon sa itinapo bilang kaparusahan sa kanya. Pero sabi ni Apostol Juan, ako ay nagtiis ng maraming hirap. Pero hindi ako natinag upang patuloy kong pagtiisan ang mga bagay na ito. Sa kabila na ako ipinatapon sa isla ng Patmos, nanatili akong tapat, nanatili akong nagtiis, nanatili akong sumusunod sa pagsunod at paglilingkod sa aking Panginoon. Kaya ito pong mga alagad na ito'y patuloy po naging matibay, naging malago, naging matindi ang kanilang pananampalataya sapagkat natutunan po nilang magtiis sa lahat na kanilang ginagawa para sa Panginoon. James chapter 5, verse 7 to 8.
Kaya nga mga kapatid, magtiyaga kayo hanggang sa pagdating ng Panginoon. Tingnan ninyo ang mga magsasaka buong tiyaga niyang hinihintay ang mahalagang ani ng kanyang bukirin. At inaabangan ang pagdating ng tag-ulan. Dapat din kayong magtiyaga. Tibayan ninyo ang inyong loob sapagkat nalapit na ang pagdating ng Panginoon. Patuloy po tayong maging matyaga. Patuloy po tayong magtiis. Hintayin po natin ang pangako ng Panginoon sa ating lahat. Higit sa lahat, ang kanyang pagbabalik. Sapagkat siya po may sabi sa kanyang salita, nalalapit na ang pagbabalik ng ating Panginoon. We need more patience in our lives. Walang susuko, walang tatalikod, walang bibitaw. Pagkos dapat tayo po, tayong maging daan para ang napakarami nating mahal sa buhay, ang napakarami po nating mga kapwa at kaibigan, sila po ay dalhin natin sa pagsunod ng tapat sa Panginoon. Ito po ang kailangan ng napakaraming tao na bubuhay sa ibabaw ng mundo. Na minsan gusto na pong subuko, gusto na pong bumitiw, gusto na pong wasakin ang buhay, sapagkat wala pong nasumpungan na tamang pananalig at pananampalataya sa Diyos na buhay sa pamamagitan ng kanyang buktong na anak na walang iba kundi si Kristo Jesus. James chapter 5 verse 11, sinasabi nating mapalad ang mga nagtsatsaga at nagtitiis. Narinig ninyo ang tungkol sa pagtitiis ni Job at ang ginawa sa kanya ng mga Panginoon sa bandang huli. Talagang napakabuti ang tunay na mahabagin ang Panginoon. Alam niyo na po yung kwento ni Job, namatay ang kanyang mga anak, nawasak ang lahat ng kanyang mga pananim, mga alagang hayop, nagkasakit ng malubha mula ulo hanggang talampakan, merong mga buko na nagnanana, meron pusang kasama sa buhay ang kanyang asawa, sabi ng kanyang asawa, nung wala na ang lahat ng kanilang mga ari-arian, wala na ang kanilang mga anak, siya may malubhang sakit. Sabi ng asawa niya, Job, bakit hindi mo pasumpain ang Diyos mo? Gaano po kasakit kay Job yung sunod-sunod na pinagdaanan niya? Pero po si Job, nakuha po niya magtiis at manatiling manampalataya sa Diyos. Sabi ni Job sa kanyang asawa, sa panahon lamang ba ng pagpapala, tayo magpapasalamat sa Diyos? Sa panahon lamang ba ng kasaganaan tayo susunod ng tapat sa Diyos? Sa panahon lamang ba ng kasiyahan, tayo magpapatuloy na magpupuri sa Diyos? Hinapak niya ang kanyang kasuotan sa harap ng kanyang asawa na siya'y sinusumbatan at inuudyukan na isumpa na ni Job ang kanyang Diyos sapagkat sa walang humpay, walang tigil, na miserable at parang sumpa na naranasan ni Job. Pagkatapos niyang hapakin yung kanyang kasuotan, sirain, siya'y nagpatira pa at sumamba sa Diyos. Everybody stand up. Kapatid, dumating sa point ni Job na gusto na po niyang bumigay. Na hopeless na po siya. But thank God, may mga kaibigan siya na pinayuhan siya. Pinangaralan siya. Hindi siya binitawan ng kanyang mga kaibigan. Dumating sa point ni Job na sinusumbatan na niya ang Diyos. Kasi hindi po biro yung naranasang trials, problems, challenge ni Job. Yung kanyang 10 anak habang nagkakasiyahan, nagkakainan sa tahanan ng pinakapanganay na mga kapatid,
pinatay ng dyablo yung kanyang 10 anak. Pinaguho yung bahay na yon at nadaganan lahat yung anak ni Hu. Sabay-sabay namatay yun. Lahat ng kanyang mga alagang mga hayop na iba't iba, pinatay lahat ng dyablo. At ang bandang huli nga, siya'y binigyan ng sakit at karamdamang malubha ng dyablo. Mga bukol mula ulo hanggang talampakan na nagnanaknak. Na napakakati, na hindi sa halos makaramdam ng kapanatagan. Sapagkat mula ulo hanggang paa, yung mga bukol na yon ay may lumalabas na nana, kasabay na napakakati. Kaya dumating sa point ni Hope, sa bandang huli ng kanyang buhay, na dumadana siya ng matinding pagsubok, kalungkutan, sunod-sunod. Sinumbatan niya ang Diyos. Kinuwestiyon niya ang Diyos. But thank God, may mga kaibigan siya na hindi siya binitawan. Hindi siya pinagsawaan. Napayuhan, encourage, at muli na enlightened siya. Muli na restore siya. Muli na revive siya. Natutunan niyang magtiis. Natutunan niyang magtiwala. Natutunan niyang umasa. Natutunan niyang manampalataya at muli magpasalamat sa Diyos. Alam niyo kapatid, yung lahat na nawalang kabuhayan sa Kanya, ibinalik ng Diyos doble. Yung 10 niyang anak na namatay, pinalitan ng Diyos mas magaganda kaysa sa mga una. Bakit? Nanatili siya na manampalataya at sumunod sa Diyos. Kapatid, huwag kang bibitiw. Huwag kang hihinto. Huwag kang susuko, kapatid. Kahit ano yung pinagdadaanan mo sa buhay, kahit anong trials, challenges, ang maaari mong hinaharap, kapatid, ngayon, magpatuloy ka lang magtiis. Magpatuloy ka lang humakbang sa pagsunod ng tapat sa Diyos. And I tell you, kapatid, may magandang plano ang Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Glory, praise God. Sige po, lumapit dito sa harap. Yung gusto na makaranas ng totally restoration, rejoice, galaw ng Diyos. Please come forward sa harap, kapatid. Ipag-pray kita, kapatid. Maniwala ka. Maniwala ka na ang Diyos ay tapat. Ang Diyos ay hindi nagbabago, kapatid. Raise your hands, kapatid. Sige, kapatid, itaas mo ang kamay mo. Sige, kapatid, kausapin mo ang Panginoon. Pasalamatan ko siya. In times of trials, in times of difficulties, in times of sorrow, in times of problems, pasalamatan mo sa kapatid. Papurihan mo sa kapatid. At naniniwala ko, kapatid, pag nakita ng Diyos ang tapat mong pasasalamat, ang tapat mong pagpupuri, ang pagpapakumbaba mo at pananampalataya, sa oras na ito, kapatid, may gagawin ang Diyos. Una sa lahat, sa loob, sa puso mo, sa damdamin mo, sa isip mo. Restoration, revival ay mararanasan mo, kapatid. Hallelujah. Oh, praise Jesus. Lord, maraming salamat, Panginoon.
Salamat po, Lord, sa oras na ito, Father God. Hallelujah. The meaning of patience. Hallelujah, O God. Kung bakit minsan, Lord, kami hinahayaan niyo po na makaranas, Lord, ng mga tiisin sa buhay. At dumadaan kami, Lord, sa mga kabigatan, panugan, kalungkutan. Lord, salamat. Sapagkat ipinaunawa niyo po sa amin ngayong umaga na kailangan kami patuloy, Lord, na magtiis para sa aming mga sarili, para sa aming mga kapwa, mga mahal sa buhay. Kailangan namin magtiis para sa lahat ng aming ginagawa para sa inyo, upang patuloy na maranasan namin ang tunay na pag-ibig, ang tunay na pagkat, ang tunay na pananampalataya. Everybody raise your hands. Lord, narito ngayon ang inyong mga anak. Lord, hayaan niyo po, Father God, ang banal na Espiritu, O God, ay gumalaw at kumilos sa bawat isa na tunay na nag-aasam ng tunay na kagalakan, kaligayahan sa puso't isipan, at tunay na paglalim at paglago ng bawat pananalig at pananampalataya para sa inyo. Lord, I speak blessing upon blessing. I speak restore upon restoration, O God, sa buhay ng bawat isa. Patuloy po nun ipadama niyo po, Panginoon God, Lord, sa oras nito, O God, ang inyong iyapos, kapangyarihan, presensya. Hallelujah. Oh, hallelujah, Lord. Tuloy ko po dalangin, Panginoon God, Lord, sa oras nito. Ang mga kapatid ngayon, lumapit po, Lord, sa inyong harapan. Dito po, Lord, Panginoon, sa pulpit, O God. Na alam ko po, Lord, talagang willing sila na maranasan, Panginoon, Lord, ang inyong galaw, ang inyong presensya. Right now, Lord. Lord, right now, blow your presence, O God. Blow your presence in Jesus' name. In Jesus' name. Hallelujah. Oh, hallelujah, Lord. Hallelujah. Lord, and praise, Lord, and praise, O God, Lord. Yapusin niyo po ang bawat isa. Puspusin niyo po ang bawat isa, O God. Praise God. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Salamat. Hey, kapatid, kausapin mo ang Lord. Kausapin mo ang Lord. Manalangin ka, magpasalamat ka, tumiling ka sa Panginoon. Hallelujah. Oh, glory. Salamat, Lord. Salamat. Maraming salamat, Lord. Sa umaga po ito, Father God, hallelujah. Meron kayong ginagawa sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Hallelujah, Lord. Praise God. Praise Jesus. Salamat, Lord, Panginoon. Thank you, Lord. Hallelujah. By the power of the Spirit of God. Hallelujah. In the name of Jesus Christ. Oh, glory. Salamat, Lord. Salamat. Pag-ibig ko sa akin ay sapat. Yes, Lord. Hallelujah. Ako'y di ko bibigyan sa iyong tao.
Puso ko ikaw, ginawa ko ang lahat dahil di man ako sabay. Pag-ibig ko sa akin ay sabay. Ako'y kumita. Ginawa ko ang lahat kahit di man ako sabay. Pag-ibig ko sa akin ay sabay. Salamat Lord, salamat sa inyong pag-ibig, sa inyong katapatan sa bawat isang sa amin. Salamat po ngayong umaga, Lord God, sapagkat alam po namin, Lord, na mayroon kayong ginawa sa buhay ng bawat isa po sa amin, O God. At muli po, dakilang Diyos sa Mangpanan, I declare, Father God, Lord, and I claim it, Father God, hallelujah, ng bawat isang kapatid na ito, Panginoon God, Lord, sa umagang ito'y patuloy po, Lord, ay pinaranas niyo po, Lord, sa kanila ang inyong presensya, ang inyong pag-ibig, ang inyong katapatan, Panginoon. Salamat, Lord, hallelujah. At patuloy niyo po silang pagpalain, ingatan, O God, sa kanilang mga buhay. Muli po, Lord, ito po ang aming papulit pasalamat sa pangalan ni Jesus. Everybody says, Amen! Amen and Amen!